Hello. Kumusta? Mga adlaw ka na itong tanan, makaigsulan makasampiak. So here we go again, boy America Duterte loyalist, magaingon nga. Kung adunay nahidog mo tungod sa tumong kakapyog kaluya, ang imo mga pulong may magadasi kanya sa pagtindo. So mga kasampiak, kung saan man kayo sa mundo, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, at ang inyong buong pamilya mabuhay po tayong lahat. God bless po. So time check, it is now 4:12 in the morning. Ano na po? 7th of February, Friday na po. 2025 dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampiak, ano ba pwede nating pag-uusapan? But before anything else, kayo ay inanyayahan ko na magsampiak man lang nitong Monticon channel. So medyo bumalik po yung ubo at sipon natin kasi nagpaturok ako ng flu vaccine. Minsan kasi pag nagpa-flu vaccine ka, medyo mag-react yung katawan mo sa mga sa turok. So anyway, yung pag-uusapan mo natin alam naman natin na ang lahat ng mga kaganapan dyan sa Pilipinas, yung galaw ng administrasyon ngayon, orchestrated para pabagsakin ng mga Duterte. Lalong-lalo na gusto talaga nilang i-divert yung mga issues, mga main issues ng lipunan. Na sa Bisaya pa may kalambigitan ang kining gobyerno karon ni Marcos. Itong gobyerno ni Marcos. So, anyway. So, alam naman natin na ngayon, di ba, gusto nilang ipa-impeach si Inday Sara, di ba? At ngayon nagsalita na si Inday Sara. But before that, di ba, pinatawag nila yung mga vloggers dyan sa Pilipinas. Kasi alaman natin na yung plano pala nila, gusto nila i-contempt yung 40 na imbitahan nila ng mga iniidolo nating mga vloggers. Isa sa mga iniidolo natin dyan. Gusto nilang i-contempt, ganon, nila. Grabe na talaga grabe talaga tong administrasyon ngayon. Grabe na lang yung pagsusupil. Kung baga yung kalayaan na magpapahayag, yung freedom of speech, gusto na nilang supilin. Kasi takot sila, kasi alam naman nila na mag-i-eleksyon na. So gusto nilang i-prevent yung pag-spread ng mga news about sa ginagawa ngayon Kasi alam naman natin na after that pala, gusto na nilang na-filed na pala completely yung impeachment complaint nila para kay Inday Sara. Na-endorse na nila sa Senado. Natanggap nung isang araw, mga alas 5 yata, pero mga bandang alas 7, nag-adjourn si Joel Villanueva. So close na ang Senate. So babalik sila mga June to. At ngayon nagsasalita pa nga dyan si Castro na gusto na niya kinundinan na niya itong Senate, itong upper chamber. So sabi nga ni Chis Escudero, hindi naman sila pwedeng didiktahan yan kasi na sila, naka-end na sa kanilang session or adjourned. So ito naman si Senator Bato, sinabi niya na buitin nila kayo, hindi yan pwede kasi kayo dyan sa lower, sila lang yung bibigyan yung trabaho, hindi sila punta sa mga kasi mag-campaign period na. Sabi naman ni Chis Escudero, depende kasi marami din na mga dyan ano ba tawag ito, yung mga uma-attend dyan sa mga hearing katulad ng impeachment, mas sumikat pa. But anyway, kasi itong mga sa lower house, gusto nila na ipopustro na talaga, gusto nilang kung sa Bisaya pa dawat limpyo na sila. So alam naman natin na yung ginagawa talaga ng lower house ngayon na may rumors na dahil sa late pay, parang late pay later, ganun may bayaran daw, may sinabi pang 150 million, may sinasabing 777. So hindi natin alam. But anyway, hindi naman talaga yan sila magtatrabaho dyan kung walang kumpas sa leader nila na si Romualdez. Matik na yan, di ba? So same thing pa rin nung ginagawa nila na panggigipit sa mga vloggers, yung plano gusto talagang i-contempt nila, na pinamunuan dyan sa committee ni Dan Fernandez. Dyan pa nga sila si Isa Barbers at si yung pastor ng mga Damonyo, si Boy Dila, si Inamo, si Atos Abante. Galit na galit, gustong manakit sila, si Paduano. So alam na natin, gusto talaga nilang gipitin ito mga vloggers kasi yung plano pala nila at least man lang malisin yung exposures dyan or yung mga balita
Kasi ang plano pala i-contempt tapos ilagay doon sa mga ano, sa jail. Busit na talaga, kumbaga persecution talaga dito to the maximum power na ginagawa nitong ano, lower house. Kumbaga this is the first time na mas makapangyarihan pa itong lower house isa presidente. Kasi itong presidente palang ceremonial president lang eh. Walang ginagawa eh. Ikaw presidente, wala kang magagawa dyan sa mga ginagawa ng ano, pinsan mo. Na pati ngayon eh, yung pinsan mo dyan na tambalos-los, pati ikaw tinira na eh. Kung kaya gusto talagang gagawin ang lahat kahit nakakasama na, gustong gagawin lahat ni ano Romualdez. At isa pa sa ang ano, ang balita na itong impeachment ay ano 215 yata yung ano nagpirma diyan. At saka unang pumirma pa nga itong anak ni Bongbong Marcos. So, ibig sabihin yung sabi nila na ano dinidisrespect ba ni ni Charis Marcos yung tatay niya. Sa tingin ko yung pagsasalita niya na wag i-impeach si Inday Sara kasi hindi nakakatulong sa bansa. Kung baga salita lang yun eh. Hindi talaga yun katotohanan. Tapos meron pang post dito ni ano ni Jason sa itong si Johnny Pimentel, nung congressman. Sinabi niya sa ano, Surigao noon, sabta lamang ninyo, ipit kami. Kamanlisod mo kontra sa admin, bisan worst. So, sabi niya, ay Surigao noon, kung baga sabta, sa Bisaya pa sabta. Kung baga, ano ba to sa Tagalog to? Kung baga intindihin nyo daw, kasi naipit na daw sila pag kumukontra sila sa admin ngayon, kahit mali. Kasi sumusunod daw sila kahit hindi nila gusto kasi makakat yung budget nila sa opisina. O ito yung second district representative ng ano, Surigao del Sur. O so ano ito? Wala ka man yung yagballs dyan. Ano ni? Johnny Pimentel. Kumbaga binabayaran talaga, so may kumpas talaga. Ito lang talagang mundo ng ano, makasalanan. Makapangyarihan talaga yung pira. Kaya pati yung mga prinsipyo at katotohanan pwedeng mabili na. Maliban na lang sa tunay na mga may panindigan. Ganun. So, wala na talaga. So, makikita nyo talaga yung pero po, kung ako congressman dyan, kung yung kagustuhan ng mga liderato, makikita kong mali, ayaw ko lang susundin kasi ayaw ko naman na mapahiya itong pamilya ko, lalong-lalo ng mga anak, ganun. Ayaw ko na mapahiya na sa next generation ng angkan ko, masasabi, yung ano, lolo ko, bayaran yun eh. Kung baga, ayaw ko masira yung legacy ng ano eh. Doon lang talaga tayo sa tama. Si Inday Sara nagsalita na nga ngayon eh, a few hours ago. Sabi niya masakit pa ang ano, ngayong ano kasi ano na, February 14, Valentine's Day. Mas masakit pa daw yung kaysa maiwan ng jowa, boyfriend o girlfriend man, mas masakit pa itong ma-impeach sa ano, sa House of Representatives. Kung baga, pasaring na lang yun Inday Sara. Makikita naman natin, hindi stress Inday Sara eh. Nakaka-smile lang, happy ganun. Kasi walang nating tulos Inday Sara. Kung gusto nyo tanggalin siya, hindi na siya makakon. Sino magsasuffer? Tayong taong bayan. Kung kaya't ano na, mag-2025 election na for senatorial, vote straight talaga tayo. Kasi sa panahon ngayon, magdagdag na lang kayo sa ano, kasi 8 lang naman yung inendorso ni Tatay Digong. So, 12 yan. So, mayroon pa kayong 4. Yung pang ano dyan, idagdag natin sa inendorso ni Tatay Digong sa ano nila. Yan, si Vic Rodriguez, kasi alam naman natin na gusto din ni Tatay Digong yan, si Vic Rodriguez. Kasi yung nasa line-up ng tagal nila 8. Pero lahat, ibuto natin lahat ng line-up ni Tatay Digong. Magdagdag tayo ng 4. Isiguro natin, Vic Rodriguez, ganun. Pero yung pinakaano talaga natin, yung buto dyan, number 1, like Pastor Kibuloy, Marcolita, Bungo, Bato, yan. Tapos, Vic Rodriguez, sila si Jimmy Bundok, at sila si Philip Salvador, ganun. Ibuto natin lahat. Sino yung nasa ilalim? Sino pa yung ano? Kasi, pag hindi natin ibubuto itong ito, labanan na sa 2025. Kasi ano na, sa June to mag-ano na yung session. So, may mananalo na dyan. So, maiba na yung ano, may ano na naman, may bayaran na naman yan. Kasi,
pwede nang matatanggal na talaga yun sila mga Castro. Wala na sila. Sino pa yun? Ang wala na dyan. Posible talaga na hindi naman nanalo. So gagastos naman itong House of the Crooks na pinamunuan ni Romualdez kasi talagang may sila dyan na, sige naman ng mga bagong senator kasi kailangan talaga natin ng di ba at least 7 man lang kasi 16 yung kukunin ng na senador nabuboto sa impeachment. Talo si ma-impeach si Inday Sara. So sinong kawawa? Tayo. Si Inday Sara wala nating tulos kasi kung ginagawa lang nila yung tama, yung pagtulong sa tao. Kung hindi natin tutulungan si Inday Sara, parang hindi na rin natin tinutulungan yung ating mga sarili. Kasi itong mga Duterte lang talaga yung nakikita natin na gumagawa ng tama. Wala na talaga yung gobyernong ito. Sa atin sa Pilipinas, ginawa kasi nating normal lang itong mga corruption. Wala lang. Kung ikaw ay magnanakaw, yung mga typical na mga magnanakaw, mga ganun, ang tawag sa inyo, kriminal, mandurubo, mandarabong tulisan. Pero itong mga nasa gobyerno nakaupo, tinatawag pa natin na honorable. At itong mga typical na magnanakaw, pag may typical na mga mga maliliit na tao, nagnakaw, kahit kunti man lang piso man lang ninanakaw, kahit gano'n, nagkuha ka lang ng sardinas dyan sa tindahan, kulong ka kagad. Pero itong mga politiko, pag nagnakaw, bilyones pa yung ninanakaw. As I say, tinatawag na honorable, pwede pa silang lalaban dyan sa kaso nila, pwede pang mag-apel, pwede pa hanggang for eternity talaga. So pagtanda nila, pwede pa, hindi na po yan, maikulong kasi matanda na gano'n. May excuses tayo sa batas gano'n. Wala talaga. So pag ordinaryong Pilipino, pag nagnakaw, kulong ka agad, dampot ka agad. Pero itong mga politiko pag nagnakaw, okay lang sa atin kasi meron tayong short term memory na pagdating sa election binoboto pa rin natin. At yung ninanakawan ng mga ang ninakawan ng mga ordinaryong Pilipino ang rason lang nila na ganun dahil sa kapos ganun. Pero itong mga politiko natin ang ninanakawan hindi lang yung sinasabi na kaban ng bayan, kundi tayong lahat ng mga Pilipino, ng mga taxpayers. Kasi tax natin yung ninanakaw. At ninanakawan na tayo ng karapatan, ninanakawan tayo ng pag-asa, hope sa ating bansa. Kasi mahirap tayo na sana man lang mabigyan ng pagkakataon itong mga kababayan natin, lalo itong mga sa education, yung mga kabataan na makapag libre ng pag-aaral, libre yung tuition, ganun. So pag ninakawan yun ng gobyerno natin, ninakawan ng pag-asa, ninakawan ng future, ganun. So ninakaw yung mo. Ano ba yun sa Tagalog? Ninakaw yung pag-asa mo, ninakaw yung dreams natin. Kung kaya wala na talaga ang gobyerno natin ngayon. Sabi nga ni Inday Sara nung una, di ba, sabi hindi siya magsasalita kasi pag nagsasalita siya, mas lalong gumugulo ang kasi mag-iinit din ang tangbayan kasi mahal natin ang Duterte kasi wala na talagang lumalaban Kung kaya pag hindi natin binuto tong mga line-up ng pag hindi natin binuto tong mga line-up ni ng mga Duterte sa senatorial election, wala na talaga mangyayari sa atin. Wala na talaga tong bansa natin kasi lugmok na talaga Nakakawa na talaga tayo Yung tinitingnan yung mga balita, dami na yung mga corruptions, mga patayan, criminalities. Pinupost na nga sa Facebook, pati yung pagsasyabu. Grabe na talaga. Kawawang taong bayan, kawawang Pilipinas. Dati, mga ganun pag may nagpo-post ng mga ganun, mga petition ganun. Talaga, binuntahan ng mga pulis. Ngayon wala kasi pati itong pulis natin si Marbil na pa naman na-extend yung term niya kasi na siya magre-retire na pero na-extend ulit. Sabi ni Marbil nga hindi man yan addiction, nagpapataas lang daw ng oras. Buisit talaga. Itong mga illegal ginagawang legal ng administrasyon ngayon. So bakit ba yan negosyo nyo talaga? Wala, ang dami ng drugs.
Panahon ni Tatay Digong, ano na, limited na lang yung mga resources, hindi man totally nawala yun. Pero sa ngayon, nagmumura yung mga shabu. Ang nagmamahalan itong mga basic needs, mga commodities natin. Kumbaga, wala na talaga. Ang mahal ng mga bilihin ngayon. Marami nang naghihirap ng mga Pilipino. Dagdag pa yung mga ayuda para imprinta ng pira na isa sa dahilan na mag-contribute ng high inflation. Domino effect kasi yan. So, wala. Kawawa talaga yung natin. Sumakit lang yung ulo mo dyan pag mga balita. Pero wala kasi mahal natin. Kahit kami dito sa ibang bansa, mahal namin yung bayan namin. Kung kaya lagi kaming nakasunod talaga. Kahit dito sa US, ganun. Nandito na kami. Lagi ako nakasunod ng balita sa atin Lalong-lalo na kung sa lugar nyo, kung taga saan ka. Kasi there's no place like home talaga. Sa panahon ni Tatay Digong, ang sarap ng we are proud to be Filipino. Pero sa panahon ngayon, bangag yung presidente natin, wala. Tapos may pinsan pa siya, nagganid sa pisto, ganid gustong wala talaga itong ginagamit lang itong mga Duterte para makapasok sila dyan. At para magnakaw. So anyway, mga kasampiakan, dito lang muna. Maraming salamat po. God bless.